magandang umaga, Sir Ted, DJ, Chacha, at sa inyo mga tagapakinig, tagapanood. Yes, sir. We know you're busy, kaya salamat po sa pagpayag sa panayam. Sir, ongoing pa rin po itong repatriation efforts ng ating pong gobyerno. Para lang din mas Yes. malinaw, ilan na po yung bilang ng mga Pilipino na naiuwi na at ilan naman po yung nag-aantay po or naka-line up na po para sa repatriation? Okay. Meron tayong mga 1,840 na nauwi na through government-sponsored airfare, plane tickets. Pero meron pa labis na bilang dyan, mga 2,300, yung mga natulungan nating dumating post or pre-repatriation assistance. Pero yung sa commercial and chartered flights, naka-apat na tayong chartered flights, ay 1,840. May napipinto darating this Friday and Sunday. So aakyat ang bilang higit kumulang mga 700 ang laman ng dalawang eroplano na yon. So aakyat naman muli ang ating bilang at patuloy lang po itong effort na ito. May mga fly-out points identified, Egypt, Saudi, and UAE, and may mga land crossings papunta ron sa fly-out points na yon in the case of Bahrain and Kuwait and Qatar, kung saan either closed or restricted ang airspace. Secretary, yung binabanggit po natin na paparating na dalawang flights pa, chartered po ito, kagaya po ng mga nauna? Yes. The charter flights 5 and 6. Kasi naka-apat na tayo. Same So din. 5 and 6 ang padating. Okay, chartered flights 5 and 6, doon po sa naunang nitong nakaraan lang kung saan ang nasa balita po sinundo po mismo ni PY Kaunan, yung ating mga kababayan, nagland travel po sila papuntang Saudi Arabia. Ito pong dalawang susunod na Yes. chartered flights na darating, ganun din po yung mangyayari. Saang mga bansa Yes, po yun yun. galing po itong mga nagpapa-repatriate? Yun yung sa 4th charter flight, si Admin PY Kaunan. Ngayon, out of Saudi Arabia yon. Kasi nga, yung land crossing ng mga taga Bahrain, Qatar, Kuwait. At pati taga Saudi na rin. Ngayon, etong 5th and 6th is UAE. Kasi ang UAE, 1 million OFW. So, i-combine mo ang bilang sa ibang bansa ay higit pa rin ng UAE. Kaya special flights out of UAE. Tutok tayo sa UAE. More than 1 million na Pinoys nga po ang nandoon ngayon. Pero itong paparating, ilan po yung inaasahan natin dun sa dalawang chartered flights, itong 5 and 6? There will be 700 combined, those two charter flights. Oo. At meron po ba tayo sa ngayon na bansa na priority natin for repatriation? Yung talagang pinakamarami ang may request. Ano po yan? UAE pa rin po ba yan? Sa ngayon, yes, UAE, and then meron tayo sa Bahrain and Kuwait. Yan ang tatlong maraming request. Qatar is the 4th. Oo. So yan ang apat na binibilugan natin ngayon, kumbaga. Pero Secretary, mas marami pa rin po yung mga Pinoy ang pinili, maiwan pa rin po doon sa mga bansa na pinagtatrabahuhan nila, whether Bahrain or UAE po yan. Paano po sinisiguro ng DMW na safe po talaga yung ating mga kababayan doon? And kung mag-escalate po itong pangyayaring ito, ano po ang magiging contingency plan po natin? Yes, well, yan naman talaga ang karanasan natin na kapag merong repatriation na scenario, lalo na din sa Israel and then of course the Gulf states, ay marami talagang gusto manatili. But rest assured, we are ready for scenarios kung saan pag lumala ang sitwasyon. Kasi ngayon, we go by land, we go by air, and there will be other modes such as sea travel scenarios kapag lumala ang sitwasyon. And then of course, inatasan din kami ni Pangulo na mag-usap ni Sec. Gibo ng DND for other possible options in terms of yung ating military aircraft. Sir, bakit po marami sa UAE? Una po, ilan ito ngayon na gustuhong umuwi at bakit daw po? Bakit po? Kasi amin okay. nakausap po si Ambassador Ver, ang sabi niya, mukha naman daw doon sa kanila ngayon, bagamat may mga ilang areas sa bahagi po nito na malayo-layo po naman dito mismo sa mga konsentrasyon ng pambobomba ng Iran sa gitnang silangan, para bagang normal daw po ang buhay doon.
Yes, nakita ko rin yan with my own two eyes. Galing akong Dubai. Yung first charter flight, sinundo ko yung 442 na sumakay dun sa 747 pa uwi. No? At nakita ko na talagang napakahalaga at napakatindi ng effort ng UAE government na proteksyonan ang ating mga OFWs. Of course, tanyag na yung kanilang mga defense systems, di ba? Security defense systems. So basta't ang mahalaga dito, ang isang susi dito is pakinggan ang host country o sumunod sa host country protocols. Na wala namang problema ang ating mga kababayan sa aspeto na yan. Pero yun nga, patuloy lang na makinig sa host country protocols kasi it's not just the drone or missile attack but the falling fragments, projectiles or shrapnel dun sa intercepted missiles or drones. So yan ang basta sumunod lang, umayon lang sa host country protocols kasi pag security situation, mas kabisado ng host country siyempre ang seguridad ng sarili nilang bansa. So in general, yes, I agree with the ambassador. They are still normalizing the situation and then merong mga buhay o routines na patuloy pa rin. But of course, ang inatas natin ng Pangulo doon sa mga nagnanais umuwi ay bigyan ng pagkakataong umuwi. Meron pang hindi kumulang tayo na mga 1,200 na nagnanais umuwi dyan sa UAE and counting. Opo. So ito ho'y mga nagparehistro na. But so far po ba, daily ang inyong update kung may mga umaatras o may dumadagdag pa? Yes, that's right. May mga umaatras. So halimbawa, kahit na umuo sila day 1, day 2, pagdating ng biyahe ng day 3, posibleng meron pa rin umatras. But that's a small percentage. Okay. Siguro I would say mga 3 to 5% lang nasa talaan ng Opo. Pero yun nga, tama kayo, Sir Ted. At saka yung iba doon, may mga immigration issues. So hindi agaran, naka-block or what have you, may kaso. Kaya't hindi agaran ang pagpaparepatriate sa mga ganung sitwasyon. Yung lawyer natin, ay na-activate naman natin para ayusin yung kaso. Opo. Sir, ito hong airspace ng UAE, libre naman daw ito ngayon, sabi po sa mga balita din at mismong si Ambassador Ver. So, wala ho kayong issues sa safety concern po ng ating mga eroplano? Paldi ho ba ang ating pong kinukomisyon dito? No, we have a chartered flight out of the UAE. And we are in close coordination with SecDibo at yung defense attachés natin on the ground. Opo. So, Philippine Airlines po ang ating kinukomisyon, di po ba? Hindi po. It's a chartered company. It's a chartered plane company. Opo. Kasi hindi po lumilipad ang PAL doon. Okay. So, hindi po, kasi nga ang PAL ngayon tsaka Cebu, nag-cancel na ho ng kanilang flights doon. So, Yes. ito talaga, isang kumpanya na ito po ang kanila pong trabaho, no? Mag-repatriate, mga private planes, kumbaga. That's right. They are a professional chartering company. Okay. Sir, sa usapin po ng pamasahe dito, libre na po lahat ito, sagot na ng gobyerno sa ating mga manggagawa. Libre po, Sir Ted. Libre po. Libre po sa kanila. Opo. Sa usapin po ng budget, sir, gaano po ang availability po ng budget ng DMW sa ganito pong usapin? Yes, pinag-uusapan ngayon yung budget. Kahapon lang sa Senado. Sa ngayon, kakayanin. But of course, inatasan din kami ng Pangulo na mag-usap ni Sec. Rolly Toledo. So, yan din ang pinag-uusapan namin ni Sec. Rolly. Kailangan ma-replenish, madagdagan yung paukulang budget. We have around, we're expecting another set of releases from the DBM. But after that, Sir Ted, rest assured, we're talking to the DBM and kahapon sa Senado, sa mga senador, mga kongresista, ukol sa posibleng dagdag na budget. Okay. Yung po mga Pilipino sa Iran, are you in touch with them? Yes, we are, but wala po tayong migrant workers office doon. So we are relying on Ambassador Roberto Manalo and Secretary Lazaro, of course, sa DSA to coordinate with them. Meron na po napauwi ang embahada natin sa Tehran. Higit ko muna mga 30 po yata sa huli kong bilang. Meron na pong nauwi. Konti lang po ang OFW sa Iran. Less than 100. Less than 100 sila. Opo. Sige po. Doon po sa Lebanon, kumusta po yung ating mga manggagawa doon?
Yes, sa Lebanon ay nagsasagawa na rin tayo ng wala pang chartered flights out of Lebanon, but we had one year and a half ago, if you will recall, Sir Ted. Pero ngayon, commercial flights pa ang booking nila, about nearing 100 na rin yung umuwi ngayon sa Lebanon. So patuloy din ang effort sa Lebanon. We are monitoring around 8 fronts, Sir Ted. Iba-ibang klase ng modes of flyouts, modes of transport. By the way, yung pong mga rini-repatriate natin, meron din po yung assistance sa transport, pagkain, accommodation. Kasi posible pong may overnight pang pag-aantay till mag-take off yung charter flight. Opo, sige po. So kailan po ang next flight? Saan po manggagaling? At ito ho ba ay sigurado na pong puno din ng pasahero ng mga manggagawa? Yes. So they will be coming home. Ayoko pa kung i-detalye yung take-off point, but it's from UAE. And pati yung oras ng pagland, pero napipinto na po ito mga Biyernes po. Okay. And then meron pa isa sa Linggo. Opo, sir. Sec, ito hong Uplift Committee, ito ho yung binuo nga para po sa krisis na ito. Ako lang po nagtataka, bakit hindi kasama dito ang DMW o maging DOLE? Well, kasi po, kami naman po ay diretso nakikipag-usap kay Pangulo, kami ni Sectes Lazaro, at meron kaming pag-uusap tungkol sa ongoing effort. Since day one, pumalala niyo, Sir Ted, inatasan na kagad kami ng ating Pangulo, and we have been communicating all throughout ever since February 28. Kaya pinulong din kami ng Pangulo ilang beses na, kaya eto kami at nagsasagawa ng implementation mode na kasi tayo. When it comes to the OFW, Sir Ted, may plano na po tayo. Yun nga yung present natin kahapon sa Senado. Meron na po tayong plano. Ini-implement na po tayo natin. Okay. Opo. Sige po. So, pinakahuli pong balita, sir, ilan po ang kumpirmadong nasawi, kung meron man, at sugatan dito po sa nangyayaring krisis sa mga bansang ito? Well, sa ngayon, as it stands, merong nasawi, of course, sa Israel, at siya po'y nakauwi na sa kanyang lalawigan sa Pangasinan, at patuloy kami nakikita at nakikiramay sa pamilya. Meron po tayong nawawalang tripulante nasa Strait of Hormuz, yung kanyang tugboat, at patuloy pa tayong nananalig na mahanap siya, or kahit pa paano magkaroon ng closure itong paghahanap sa kanya. And then meron tayong mga sugatan. May dalawang sugatan sa UAE, minor injuries. May isa sa Kuwait, merong isa sa Israel, may isa sa Saudi. Minor injuries, all of them. Okay. Sige po. So muli kami makikipag-ugnayan po, Sec, para po sa karagdagang informasyon sa kaalaman po ng ating mga kababayan. Salamat po, Sec. Salamat, Sir Ted, sa yung mga taga-upanito po ng DJ Charles. Salamat. Thank you. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.